Sa gitna ng dilim ng gabi ay nag-uumapaw ang kaligayahan ng isang babaeng kalahati lang ang katawan na lumilipad-lipad sa lawak ng kalangitan. Siya si Jelay, ang nagwagi bilang Best Manananggal of the Year. Sa lahat ng mga manananggal sa bayan ng Solomon, siya ang itinuturing na pinakamaganda, pinaka-sexy, pinakamakinis, pinakamaputi at pinakamapili pagdating sa pambibiktima. Hindi siya basta-basta nananakmal, nangangagat at lumalapan ng biktima. Sinisiguro muna niyang ang bibiktimahin ay may proper hygiene at healthy. Gumagamit din siya ng straw sa paghigop ng dugo. Ayaw niyang sipsipin gamit ang bibig dahil madudungisan daw ang mga labi niyang mapupula na pinahiram pa niya ng lipstick na binili niya sa SM, isang kilalang mall sa kanilang lugar. Sa umaga ay malaya silang nakakapamuhay ng tulad sa isang normal na tao, ngunit pagsapit ng gabi ay muli nilang mararanasan ang sumpang bumabalot sa kanilang pagkaaswang. Sa bayan ng Solomon, walang nakakakilala kung sino ang mga aswang, manananggal at tiktik, subalit sila ay kinatatakutan. Sa kabila nito, hindi naman magawang lumipat ang lugar ng karamihan sa kanila dahil ang kanilang bahay at kabuhayan ay nandoon lang sa Solomon. Nagdodoble ingat na lang sila at hindi na lumalabas ng bahay pagsapit pa lang ng 6:00 ng gabi. Meron din namang lumipat na ng tirahan pero iilan lang ang mga ito. Umaga, dumating sa bayan ng Solomon ang gwapo at makisig na binatang si Maki. May hinahanap siyang tao na nagngangalang Isabel. Lahat ng napagtanungan ni Maki ay hindi ito nakikilala kaya naghanap na lang muna ang binata ng matutuluyan sa bayang iyon pansamantala. Ang problema, wala rin siyang mahanap na paupahan doon. Naglakad pa siya ng naglakad hanggang sa dalhin siya ng mga paa niya sa isang may kalakihan ding bahay. Sa unang tingin ay nakala niya itong abandonado. Halos matabunan na nang nagtataasang ligaw ng mga halaman ang bahay. Pero sabi niya sa sarili, kahit mga agyo pa ang higaan niya sa loob, ay ayos lang, magkaroon lang siya ng pansamantalang matutuluyan habang hinahanap si Isabel. Humakbang siya palapit sa bahay. Napailing siya nang malamang nakasarado iyon sa loob. Lumigid siya sa gilid na bahagi ng bahay, naghanap ng mapapasukan. Buti na lang at may sirang bintana. Pilit niyang inabot yon at saka siya lumusot. Napa-second look pa siya sa sirang bintana. Paano may sirang bintana sa napakagandang loob ng bahay na yon? Grabe ang pagkagulat niya dahil ang loob ng bahay ay hindi ang inaasahan niyang marumi, mabaho at maagiw. Napakalinis ng bahay. Nahiya pa siya sa sarili niya dahil mukhang elegante ang nakatira doon. Sinadya ba nitong maging pangit ang itsura ng labas ng bahay para hindi ito makaakit sa mga akyat bahay gang? Pero meron namang sirang bintana na pwedeng madaanan ng mga adik. Kung naisin ng mga ito na gawing hideout ang aakalain mong abandonadong bahay na yon. Maingat na chinek ni Maki ang bawat kagamitan. Walang bakas ng alikabok ang mga yon. Parang kakalinis lang. Makintab din ang nakatayas na sahig na nalalatagan ng napakagandang carpet. Halos kuminang sa mga mata niya ang linis ng loob ng bahay na yon. Napansin niya ang magarang pinto. Medyo nakabukas ito kaya't naakit siyang pumasok. Madilim ang silid. Binuksan niya ang ilaw. Pagbukas niya ng ilaw ay bumulaga sa kanya ang natutulog na kagandahan ng isang babaeng nakahiga sa malambot na kamang napapaligiran ng mga bulaklak. Naisip agad niya si Sleeping Beauty. Baka naghihintay lang ito ng prinsipeng hahalik para magising. Ngunit bago pa niya ito malapitan ay nagmulat na ito ng mga mata na agad ng lisik nang makita siya. Tumili ang babae. Pinakalma ito ni Maki at sinabing hindi siya masamang tao. Naghahanap lang siya ng matutuluyan habang hinahanap niya ang nawawalang nobya na ayon sa sabi-sabi ay inatake raw ng manananggal. Natigilan si Jelay. Tumayo siya at matapang na hinarap ang lalaki. Sino raw ang babaeng yun at ano ang pruweba niyang inatake nga ito ng manananggal? Mula sa bulsa ay kinuha ni Maki ang wallet kung saan nandoon ang picture ni Isabel. Napakunot ang noo ni Jelay at sinabing hindi niya nakikilala ang babae
wala siyang inatake na ganoon ang itsura. Nadulas ang dalaga kaya't maagap nitong itinama ang pagkakamali. Ang ibig daw niyang sabihin ay wala siyang natatandaan na mainatake sa lugar nilang ganoon ang itsura. Ang cheap? Nakiusap si Maki na kung maari siya nitong patuloyin sa bahay na iyon ng ilang araw. Kahit sa sofa lang siya matulog, magbabayad siya. Gusto lang talaga niyang mahanap ang nobya kung buhay pa ba ito o sumakabilang buhay na. Inikutan ni Jelay ang binata. Inamoy-amoy. Chinek ang mga kuko sa kamay at paa bago sinabing papayag siya sa isang kondisyon. Agad namang tinanong ng binata kung ano ang kondisyon na yun. Sagot ng dalagang manananggal. Kung bibigyan siya nito ng masahe gabi-gabi, lagi raw kasing masakit ang likod niya kakayuko sa mga bubungan at kakalipad. Nanlaki ang mga mata ni Maki. Pero agad din yung binawi ni Jelay at sinabing nagbibiro lang siya. Pero seryoso siya na gusto niyang magpamasahe. Pero bago ito gawin ng binata, ay kailangan muna nitong maghugas mabuti ng kamay at mag-alkohol at i-disinfect ang sarili. Umuo na lang si Maki. Lingid kay Maki ay tinutulungan siya ni Jelay na hanapin si Isabel. Isa-isa nitong tinanong ang mga kapwa niya manananggal kung may nabiktima ba silang nagngangalang Isabel at ganoon ang itsura. Ninakaw niya kay Maki ang picture ng nobya nito at ipinakita sa mga kamanananggal niya. Pinakatitigan nila ang nasa larawan pero lahat sila ay umiling. Anang isa, maganda si Isabel. Napa-smith naman si Jelay. Hindi niya alam kung bakit nakakaramdam siya ng pagsiselos kay Isabel. Para bang na love at first sight siya kay Maki. Kung tutuusin ay pwede na niya itong mukbangin doon sa bahay niya. Pero hindi niya nagawa dahil may kung anong kakatuwang puwersa ang pumigil sa kanya na gawin yon. Inagaw niya ang picture ni Isabel sa kamanananggal niya at saka siya lumipad palayo sa mga ito. Maingat niyang naibalik sa nakasabit na pantalon ni Maki ang larawan ni Isabel habang naliligo ito nung gabing yon. Matapos maligo ay pinuntahan na siya ng binata sa silid at sinabing handa na siyang masahihin ang dalaga. Binalaan ni Jelay ang binata na masahe lang ang hanap niya at hindi ano paman kaya mag-iingat ito sa paghawak sa katawan niya. Umuo si Maki at nangakong igagalang niya ang babae. Nang lumapat na ang kamay ng binata sa likod ni Jelay ay nagsimulang makaramdam ng kakaibang init ang dalaga na ngayon lang niya naramdaman sa tanang buhay niya. Maya-maya'y hindi na siya nakatiis. Bigla siyang tumihaya at saka sinibasib ng halik si Maki. Hindi naman ito pumalag at sa halip ay nagpatangay din sa makamundong pagnanasa ng manananggal na literal na tinanggal ang damit ng binata mula pang itaas hanggang pang ibaba. Saglit na nakalimot si Maki sa kanyang nobya. Kahit nahuhumaling na si Jelay kay Maki, ay patuloy pa rin niyang hinahanap si Isabel. Hindi nga lang niya tiyak kung ano talaga ang pakay niya rito. Ang ibalik ba sa iniibig na niyang binata o gagawin na lang niyang umagahan, tanghalian at hapunan? Napahinto sa paglipat si Jelay nang makitang naglalakad sa kakahuyan ang hinahanap niyang si Isabel. May kasama itong lalaki na kaakbay pa. Walang pangingiming niliparan ni Jelay ang dalawa. Nabigla si Isabel at Joselito. Iniamba agad ng binata ang itak niya sa manananggal. Humalukip-kip si Jelay at umirap bago nagsalita ng pabalang kay Isabel. Alam daw ba nito na inahanap siya ng nobyo niyang si Maki? Pinagbintangan pa ang manananggal sumama lang naman pala sa ibang lalaki ang haliparot na to. Napayuko si Isabel at nagpaliwanag. Matagal na raw niyang sinabi kay Maki na hindi na niya ito mahal pero masyado raw makulit ang binata kaya nagpanggap na lang siya na nabiktima ng manananggal at hindi na makita ang katawan. Hindi raw niya akalain na hanggang sa probinsyang yon ay susundan siya nito. Lumuhod at nakiusap si Isabel sa manananggal na kumbinsihin si Maki na bumalik na lang sa Maynila at maghanap ng ibang babae na karapat-dapat sa kanya. Pinamewangan ng manananggal si Isabel kahit wala siyang pewang at sinabing, bakit niya pababalikin sa Maynila si Maki at paghahanapin ng ibang babae kung nandoon naman siya? Nagkatinginan sina Isabel at Joselito. Bago umalis ay may pahabol na pang-asar si Jelay sa dalawa. Sa susunod daw ay gumamit ng conditioner si Isabel dahil hindi na raw maganda ang buhok nito
At si Joselito naman ay sinabihan niyang maligo araw-araw, saka ito lumipad palayo. Ganoon na lang ang gulat ni Jelay nang makita niyang si Maki ay nasa tabi ng kalahating katawan niya sa likod bahay. Ang mukha nito ay para bang puno ng disappointment sa natuklasan. Napayuko naman ang manananggal at sinabing, ngayong alam na nito ang lihim niya ay hindi niya ito pipigilang umalis, pero sana naman daw ay huwag nitong ibudbud ang hawak nitong asin sa katawan niya. Mas matatanggapan niya kung iodized man lang ang gagamitin nito. Ani Maki, ano raw ba ang pinagsasabi ng dalaga? Ang asin na hawak niya ay para sana sa balot na binili niya dahil may dumaang magbabalot kanina. Pero nang buksan niya ang balot, bugok pala ito. Kaya disappointed siya. Nakahinga ng maluwag si Jelay. Tinanong niya kung tanggap ba ng binata ang pagiging manananggal niya. Huminga ng malalim si Maki, pero bago nito masagot ang tanong ng dalaga, ay naalala ng huli ang tungkol kay Isabel at sinabing baka raw hindi matanggap ni Maki ang katotohanan na natuklasan niya sa nobya nito. Ipinagtapat ni Jelay ang nakita niya. Lumapit si Maki kay Jelay at sinabing hindi na siya nalulungkot sa nalaman niya. Dahil masaya na siya ngayon na mayroong manananggal na nagmamahal sa kanya at tunay na rin niyang minamahal. Meron lang siyang isang kondisyon na inihirit sa dalaga. Kung pwede raw bang unti-unti ay sanayin nito ang sarili na mamuhay ng normal bilang tao at hindi bilang manananggal. Itinaas ni Jelay ang isang kamay at nangako, sabay hata kay Maki pa itaas. Nagulat si Maki nang ilipad siya ni Jelay at ipasyal sa madilim na kalawakan. Walang pagsidlan sa tuwa ang kanilang mga puso. Thank you for listening. To God be all the glory.